Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na muli binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagbahagi po sa inyong salita ng Panginoon. At salamat po sa Diyos sa kung karangalan at pribilehiyo na patuloy po na magamit ng Panginoon para sa katitibay at sa ikalalakas ng bawat isa sa pananampalataya. Samahan niyo po ngayong umaga, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang araw na ito, O Diyos, na pinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan, magpapaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng inyong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, maging handa po kami sa pakikinig at pagkatuto. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Holy Spirit, ina-acknowledge po namin palagi ang inyong pong presensya sa mga gantong gawain. O Diyos, ay naniniwala kami na kayo ang siyang kailangan po namin, Panginoon, upang lubos po namin maunawaan o maliwanagan po kami patungkol sa inyo pong mga salita, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo mga kapatid na amin pong makakasama sa umagang ito. Bigyan niyo po sila, O Diyos, ng karunungan at kaalaman na nagmumula po sa inyo, aming Ama. Walang ibang maitaas kundi kayo lamang, Panginoon. Pinagpapala po namin, O Diyos, ang programang ito at sa mga susunod pang mga tagapagsalita. Salamat po sa inyo po lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Pag-uusapan po natin ngayon ay makikita po natin sa ikalawang Timoteo, talatang 2, kapitulo 2, talatang 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Babasahin ko po sa akin pong translation sa ASND. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ulitin ko po, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Puri ng Panginoon. Alam niyo po, nasa panahon na po tayo, amen, na kung saan ay isa sa nakikita nating nagiging problema po sa bawat iglesia, lalo na sa ating mga kanya-kanyang iglesia kinabibilangan, ay yung maraming mga mananampalataya, lalo na po sa mga lingkod ng Diyos, nagkakaroon po ng pagkukulang pagdating po sa salitang pagtatapat, amen, bilang pagsisikap na maging karapat-dapat ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Marami tayong masyadong pinagsisikapang mga bagay na wala namang kinalaman sa ikalalago ng ating pananampalataya, sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon. No? Walang kapakinabangan sa mga bagay na eternal. Alam niyo, hindi naman masama yung mga bagay na ginagawa natin, no? Pag-aaral, trabaho. Pero kung mas higit tayo nagsisikap sa mga bagay na panglupa, nang higit sa mga bagay patungkol sa walang hanggan, doon po nagkakaroon tayo ng problema. At yun isang bagay na nakita natin, no? Tulad ng binanggit po dito, ang sabi, pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa. Amen? Yun po yung ating pag-uusapan. A worker approved unto God. Amen? A worker approved unto God. Napakasarap isipin, mga kapatid, na tayo po ay naging kamanggagawa ng Diyos. Amen? Kasi sa ating pananampalataya kay Kristo, pinagkalooban tayo maging anak ng Diyos. Hindi na tayo tinuturing na kaaway, kundi kaibigan. Isa pa, yung dating wala tayong parte sa kaharian ng Diyos, ngayon itinuring po tayong mga kamanggagawa ng Panginoon. Amen? Ang sarap pong isipin yun. Kasi kung sino tayo dati, alam naman natin na tayo po ay mga makasalanan at wala pong nararapat sa atin kundi tayo po ay ibulid dun sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Pero dahil kay Kristo, nasira po lahat yun. No? Ang nangyari sa atin, itinuring tayong anak, itinuring tayong kaibigan, itinuring tayong kamanggagawa ng Diyos. Kaya ang sarap
Amen, na tayo po ay mga kamanggagawa ng Panginoon. Amen. Kung tayo po ay isang araw ay bigyan tayo ng pahintulot ng ating pong mga mayor o sino mang nasa gobyerno na maging kamanggagawa niya ba, siguro proud po tayo. Ano po? Pero how much more yung ituring kang kamanggagawa ng Diyos. Amen? Talagang napakasarap isipin. Kaya nga dapat ma-appreciate po natin yon at gawin po natin yung ating pinakamabuti. Halimbawa, merong isang taong gumawa sa iyo na napakasama. Talagang sobrang sama. No, na hindi mo, kung ikaw ay nasa makamundong kaisipan, hindi mo talaga siya papatawarin, bagkus baka ipakulong mo pa. Pero yung patawarin mo siya, situring mo siyang anak, tapos bigyan mo pa siya ng karapatang mamahala dun sa mga bagay na meron ka, katulad ng negosyo mo, ari-arian mo. Maano yun? Iba yun. Amen? Ma-appreciate yun ng tao na talagang itong taon to, ginawa ko ng masama, pero ganun ang ginanti niya sa akin, kaya maglilingkod ako sa kanya ng tapat. So kung na-appreciate din natin yung katatayuan natin, no? Yun din yung magiging natural na outcome natin. Magsisikap tayong maging karapat-dapat ng mga manggagawa ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Liban na lang kung hindi po natin na-appreciate yung ginawa po ng Panginoon. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:10, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sabi ni Paul, ako ngay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. Magbibigay po tayo ng mga manggagawa, no, na karapat-dapat, na nagsikap na maging karapat-dapat na manggagawa ng Diyos. Ito po ay si Paul. No, na-appreciate niya yung biyaya ng Diyos, kilala naman natin si Paul. Naglingkod siya, nagpagal siya ng higit kaysa kanilang lahat. Hindi po siya nakipag-compete sa ibang mga apostol, kundi yung appreciation niya sa biyaya ng Diyos, talagang naglingkod siya. Pinagbuti niya yung kanya pong pagiging kamanggagawa ng Diyos. Amen? Sa 2 Corinthians 4:1, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, hindi kami nanghihina. Dahil sa na-appreciate niya yung biyaya ng Diyos, yung ministeryong pinagkatiwala sa Kanya, hindi siya pinanghihinaan. Kaya sa ating pong mga kamanggagawa, mga kapwa kong mga lingkod ng Diyos, kung tayo po ay pinanghihinaan sa pananampalataya sa ating paglilingkod, siguro maaaring dumadating tayo sa kapaguran, sa dami ng ating mga tungkulin, pero hindi natural na tayo po ay panghihinaang palagi. Kasi kung naiintindihan natin yung tinanggap nating awa, habag, biyaya sa Diyos, at yung ministeryong pinagkatiwala sa atin, hindi tayo panghihinaan ng loob. Maaring panghinaan tayo ng pisikal dahil sa kumukonsumo ito ng lakas ng ating pisikal, pero yung panloob natin pagkatao, dapat hindi pinanghihinaan. Amen? Kaya nga, napakahalaga na ma-appreciate po natin palagi yung biyaya ng Diyos. Magsikap tayong maging karapat-dapat ng mga kamanggagawa ng Panginoon, workers approved unto God. Appreciate natin yung biyaya ng Diyos. Ngayon, paano ba tayo maging aprobado sa Diyos? Babalikan lang natin po yung ating pong binasa kanina, yung sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yung salitang pagsikapan. Amen? Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Paano tayo magiging karapat-dapat sa Diyos? Una, nagsisikap tayo o masikap tayo sa mga bagay ng Diyos. Hindi yung masikap tayo sa mga bagay ng mundo. No? Nabiyayaan ka ng Panginoon, nakatanggap tayo ng pabor sa Diyos, naligtas tayo, nabago yung ating buhay. Tapos, yung magiging outcome nun ay magiging mas masikap tayo sa mga bagay ng mundo. Hindi po. No? Kung tayo po ay mga nabiyayaan ng Panginoon, magiging masikap na po tayo sa mga bagay ng Diyos. Hindi po sa mga bagay ng mundong ito. Amen? Opo, meron tayong pagpapahalaga sa mga bagay ng mundo, tulad ng pag-aaral, pamilya, negosyo, anumang trabaho. Pero alam nyo, hindi po dapat mahihigtan, amen, ng pagsisikap natin, no, sa mga bagay ng mundo, yung pagsisikap natin para sa Diyos. No, kung kinakailangan natin isang tabi yung mga bagay na yan para sa Panginoon, dapat lamang po. Amen? Kaya, maging masikap tayo sa mga bagay ng Diyos. At magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na merong masikap pagdating sa mga bagay ng Panginoon. Si Tito sa
Sabi niya dito, kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama. Amen? Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 22, 8:22 ng ikalawang Korinto, at aming sinubong kasama nila ang aming kapatid na aming nasubok na madalas na masikap. Itong si Tito po ay nasubok na nila Paul na masikap talaga siya sa maraming bagay. Datapat ngayon ay lalo nang masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kalwalhatian ni Kristo. Amen? Nagbigay po siya ng isang halimbawa ng manggagawa na masikap pagdating sa mga bagay ng Diyos, at ito po ay si Tito. Amen? Meron naman po ang lingkod ng Diyos na si Epaprodito, Philippians chapter 2 verse 25. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo, ay nalapit siya sa kamatayan na isinapanganib ang kanyang buhay upang punan ng kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Si Epaprodito po ay isang kamanggagawa ni Paul na kung saan kahit na meron po siyang sakit na nalalapit sa kamatayan, masikap pa rin po siya sa gawaing paglilingkod para sa Panginoon, lalo na sa mga kapatid. Amen? Kaya kailangan natin, una, how to be worker approved unto God, maging masikap po tayo. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15, I beseech you, brethren, sa English translation po, ye know the house of Estepanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Merong mga lingkod ng Diyos dito sa Achaia. Amen? Mga na panalo sa pananampalataya. Ano nangyari sa kanila nung naintindihan po nila yung biyaya ng Diyos? Yung kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa? They have addicted themselves to the ministry of the saints. Naging addict po sila. Hindi po sa addict sa pinagbabawal na gamot, kundi naging addict po sila sa mga gawaing paglilingkod. Naging sobrang sikap po nila dahil sa naintindihan po nila yung biyaya ng Diyos. So yun po yung una nating kailangan makita. Paano tayo magiging kabilang sa mga worker approved unto God? Maging masikap po tayo. Amen? Sa mga bagay ng Diyos. At yung magmomotivate po sa atin palagi, yung alagi nating alalahanin yung biyaya ng Panginoon. Na kung sino tayo, at kung sino ang Diyos na umabot sa atin, at kung ano yung ginawa niya sa atin. Amen? At kung ano yung naghihintay sa atin sa hinaharap sa ating pong pananampalataya. Pangalawa, walang ikinahihiya. Amen? Ang mga manggagawang karapat-dapat sa Diyos, mga workers approved unto God, walang ikinahihiya yan. Una, bold tayo pagdating sa ating pong pananampalataya. Hindi natin kinahihiya yung ating pananampalataya. Hindi yung pagkasama natin yung mga nasa mundo, itikom yung ating bibig tungkol sa ating pananampalataya. Kailangan handa tayong ipakita, ibahagi o ipahayag yung ating pananampalataya sa mga taong nakakasalamuha po natin na hindi, lalo na doon sa mga hindi mananampalataya. Romans chapter 1 verse 16, alam natin yan. Hindi ko kinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat na sumasampalataya. Si Paul hindi po siya nahihiya pagdating sa salita ng Panginoon. Dahil alam niya ito po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Ang Panginoong Yesus, nung siya po ay napako sa krus, hindi po niya tayo ikinahiya. Hebrews chapter 12 verse 2. He despised shame. Kaya kung tayo po ay hindi ikinahiya ng Diyos, amen? Kailangan tayo din po ay hindi natin siya ikakahiya. Sabi nga, kung ikakahiya natin siya dito sa lupa, ikakahiya din niya tayo dun sa harap ng mga anghel sa langit. Philippians chapter 3 verse 19. May mga tao na pinagmamalaki nila yung mga bagay na dapat nilang ikinakahiya. Kapahamakan ng kahinatnan nila dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan, ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. May mga tao na yung mga bagay na nakakahiya, pinagmamalaki nila. So may mga ganun pala. Meron naman po talaga. Tingnan po natin yung Facebook, yung mga pinopost sa sanlibutan. Mga bagay na nakakahiya. No? Yun yung nagiging trending ngayon, yung nagiging viral, yun yung nagiging pride nila, yun yung kanilang content. Amen? Na umaani na napakaraming reactions.
Mga bagay na nakakahiya pero pinagmamalaki. So kung nagagawa ng mundo yun, tayo po ay mga anak ng Diyos, mga manggagawa ng Panginoon. O bakit natin ikakahiya yung ating pong pananampalataya? Which is yun naman po talaga yung mabuting bagay. Amen? Kung yung mga nasa mundo, proud sila sa mali, dapat tayo naman mga mananampalataya ay maging proud po tayo sa mabuti. Pag malaki po natin yung ating pong pananampalataya kay Kristo. Nakakalungkot, minsan may mga nakikita po akong mga mananampalataya, hindi ko na lang po papangalanan. Amen? Pero pag tinignan po natin yung kanilang Facebook account, ako po, hindi mo man lang makitaan ng pagmamalaki tungkol sa kanyang pananampalataya. Ang makikita mo sa kanyang wall ay puro mga bagay ng mundo. Pero Kristiyano. Pero ginagamit sa gawain ng Panginoon. Lalo na po sa mga kabataan po natin. Mga kabataan, makinig. Kailangan po ay manindigan po tayo. Amen? Hindi yung sa church lang tayo mukhang okay, pero pag nasa labas na tayo, ay katulad na rin tayo ng mundo. Pagmalaki natin yung ating pananampalataya. Being confident because you walk in holiness. Amen? Walang ikinakahiya. Confident tayo, hindi tayo nahiya kasi alam natin na namumuhay tayo ng tama sa biyaya ng Diyos, hindi sa sarili nating pagpapagal o pagmamatuwid. Amen. Sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman, sa halip ipamukha ninyo sa kanila ang kasama nila. Nang hindi tayo makikibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman, kundi namumuhay tayo ng matuwid, banal sa harapan ng Diyos. Siyempre sa biyaya po yan ng Panginoon, hindi po sa sarili nating pagsisikap. Amen. Tutuloy na lang po natin. Amen. At yung pangatlo, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ano po yung una? Worker approved unto God. Masikap po tayo. Amen. Nagsisikap sa mga bagay ng Diyos, sa mga bagay na eternal, sa mga bagay na espiritual. Pangalawa, wala tayong kinakahiya. Hindi natin kinakahiya yung ating pong pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo nahihiya na lumakad sa mundo ng may kabanalan. Amen? Meron kasi mga tao pagka sinabing, Christian yan, nahihiya siya. Kaya ang gagawin niya, makikitulad na lang siya doon sa mga nasa mundo kasi ayaw niyang ma-out of place. Naku po, mga kapatid, nanindigan po tayo. Amen? Huwag tayong doble cara. Ano yung doble cara? Matuwid ka, tapos at the same time masama ka. Depende kung sino yung kasama mo. Amen? Pangatlo, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ito, napakahalaga po nito. Kung gusto natin maging worker approved unto God, maging tapat po tayo sa ating pong pagtuturo ng katotohanan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 2, bilisan na namin po natin. Tinalikuran namin ang mga kahiyahi at patago naming gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinangangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Mga kapatid, kung gusto natin maging manggagawang karapat-dapat sa Diyos, kailangan nating maging tapat sa ating pong pagtuturo ng katotohanan. Amen? Katotohanan na po yung tinuturo natin pagtatapatan na lamang po natin. Kaya sabi ni Paul, tinalikuran niya yung mga bagay na nakakaya, yung mga patagong gawain. Hindi niya dinadaya yung kanyang mga kapatid. Amen? Hindi niya ginagamitan ng panlilindang o hindi niya binabaluktot yung salita ng Diyos. Katotohanan yung kanyang inaaral. Amen? Una, we practice what we preach. Paano ba natin masasabi na nagtuturo tayo ng katotohanan? Pinapractice natin kung ano yung ating ipinapangaral. Kailangan si pastor o si manggagawa, kung ano yung kanya sinasabi sa pulpito, kung ano yung kanya binabahagi sa kanyang mga kapatid sa tuwing merong pagtitipon, kailangan, pag walang pagtitipon, walang gawain, yun pa rin yung kanyang buhay. Amen? Hindi yung doon lang po tayo sa pulpito nagiging maayos. Pero yung personal natin buhay, yung buhay natin na kasama yung ating pamilya, pakitungo natin sa ating mga asak o sa ating mga anak, hindi po tama. Amen? Naalala ko palagi yung pagbagay na yan, yung bata, sabi niya, tay, sa pulpito na lang po tayo tumira. O bakit anak? Kasi pag nasa pulpito po kayo, ang bait-bait niyo po.
Amen? Yung pala si tatay, pag nasa walang gawain, napakasamang tatay. Laging galit, laging pinagmamalupitan yung kanyang pamilya. So, hindi dapat. Kailangan kung ano yung ating tinuturo, yun po yung ating sinasapamuhay. Titus chapter 1 verse 16. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, kasuwayin, at walang mabuting ginagawa. So may mga tao na sasabing kilala nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. So kailangan makita sa ating mga gawa yung ating pong sinasabing pananampalataya. Yun po yung sinasabing, yung ating pong mga aral, yung ating pong mga turo. Sabi nga dito sa 1 Thessalonians 1:5, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Sabi ni Paul, dumating sa inyo yung gospel sa mga taga-Thessalonica, hindi lang sa salita, kundi sa kapangyarihan din naman. So nararamdaman nila yung kapangyarihan. At sa Espiritu Santo, ano yung kapangyarihan na yon? Hindi lang salita, kundi nararamdaman, nakikita yung kanilang sinasabi. At pinapatnubayan sila ng banal na Espiritu at lubos na katiwasayan. Nagaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Amen? Kung ano yung kanilang sinasabi, yun yung kanilang nararanasan dito kala Paul. Nakikita nila yung kanilang mga aral. At nakikita nila ito sa patnubay ng banal na Espiritu. Sumunod, paano natin masasabing tayo ay nagtuturo ng katotohanan? Tapat na nagtuturo ng katotohanan, meron tayong tamang motibo sa ating pong pagtuturo. Anong oras na po ba? So, meron pa tayong 9 minutes. Okay. Meron tamang motibo. Ito po, isa sa nagiging malaking issue po sa church. Nakikita po natin. Maraming mga samahan, pang-relihiyon, o kahit sa atin, meron sa mga born again, nagsasabi mga born again. Actually, hindi man tayo born again Christian. Tayo po yung mga na-born again. Pero dahil sa pagkakakilanlan, sige, sabihin na lang natin. Marami sa ating mga nakikita natin na ginagamit nila yung salita ng Diyos para sa pansarili nilang kapakinabangan. So, meron silang maling motibo. Maraming samahan at puno ng mga samahang pangrelihiyon, masikap na nagpaparami ng kawan upang makinabang sa balahibo at karne ng tupa. Amen. Yan ang isa sa mga nakikita nating hindi magandang bagay na nangyayari sa hindi lang sa ating mga nagsasabing mga born again Christians, kundi kahit saan, kahit saang sekta ng relihiyon. So hindi dapat natin ginagamit yung salita ng Diyos para sa sarili nating kapakinabangan. 2 Corinthians chapter 2 verse 17, hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Ganda ng translation po na to. Hindi kami katulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangangaral ang Kanyang salita. Amen, mga kapatid. Huwag nating gamitin ang salita ng Diyos para sa pagkakaperahan. Amen. Tapat nating ituro ang salita ng Panginoon. Hindi sa masamang hangarin. Colossians chapter 1 verse 28, kaya ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao, pinapaalalahanan, tinuturuan namin ng bawat isa sa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ng bawat isa sa Diyos nang ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. So ang layunin ng pagtuturo ng tapat nitong mga lingkod ng Diyos, katulad ni Paul, ay ang layunin nila ay maiharap nila ang bawat isa sa Diyos na ganap. Hindi sila nagsisikap sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos para makinabang. Amen? O gawin nilang, sabi nga niya, gawing negosyo yung salita ng Diyos para magkapera. So mali po yun. Amen? Huwag natin gagamitin ang salita ng Diyos para sa sarili nating agenda o sa masamang motibo ng ating pong mga puso. Kaya always check our motives, check our hearts. Lord, pagsisikapan ko bang ituro itong bagay na ito para makumbinsi ko yung mga kapatid na magbigay sila sa gawain ng Panginoon. Dahil titingnan mo pa yung kabilang banda ng isip mo, Lord, para saan ba talaga to? Bakit ko sila hinahamon sa pagbigay? Para ba makinabang ako? Para maging maalwan yung aking paglilingkod? O para talaga ito sa kapakinabangan ng iglesia? Yun yung mga babantayan po natin. Kasi kung nagsisikap po tayo sa pagtuturo, tapos dumadating pa tayo sa pagkakataon na ginagamit natin yung salita ng Diyos,
Namamali na tayo ng application sa salita ng Diyos para lang mas lalong maging convincing yung ating pong paghikayat sa mga kapatid sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Para lang sa salitang pakinabang ay doon po, hindi po tayo nagiging worker approved unto God. Kailangan yung layunin ng ating pagsisikap sa pagtuturo ng katotohanan ay para maiharap natin yung bawat isa, yung mga kapatid sa iglesia. Amen? Sa Diyos ng ganap, walang bahid, walang dungis. Amen? Hindi yung gagamitin natin yung mga talata ng salita ng Panginoon. Tulad niya, meron ako narinig na pastor, sabi niya, ginagamit natin yung talatang magbigay kayo at siksik, liglig, pikpik at ito'y bibigay sa inyo, no? Gagantihan kayo. Gayon din, amen? Sabi niya, ginagamit natin yun sa tithes and offering, pero kung titingnan natin yung konteksto, yun po ay sinabi, no? Patungkol po sa kahabagan, sa kagandahang loob, sa pagpapatawad. Ibig sabihin, pag nabigay ka ng kagandahang loob, pag nagbigay ka ng pagpapatawad sa isang tao, kung gaano kalaki yung binigay mo sa kanya, yun din yung tatanggapin mo. So, binigyan ko yung Bible. Pinasa kung ano. Pero ginamit natin yun sa paghahamon sa mga kapatid sa pagbibigay ng kanilang mga kaloob sa iglesia. Tama naman po yun. Totoo naman po yun. Pag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon ng Diyos, gagantihan ka. Pero yung gamitin mo yung isang salita o isang talata sa Biblia para mas maging kumbinsido pa yung mga tao sa pagbigay, kahit hindi naman talaga yun yung konteksto niya. O, di ba? Hindi po yun tapat na pagtuturo ng katotohanan. Amen? Tapos sasabihin pa natin, pagka naibigay nahamon na natin sila, sabihin natin, sige, hingin natin sa Panginoon, kayo bibigyan. Humanap kayo at ikay makasusumpong. Kumatok at ikay pagbubuksan. Pinipertain na naman natin sa mga bagay na material, pero kung babasahin natin yung konteksto, ito po ay tungkol sa paghingi natin sa banal na Espiritu, kung babasahin po natin yung talata na yun. Amen? Ang paghiningi natin ng Holy Spirit, ibibigay sa atin. Pag kumatok tayo, pag tayo ay humanap, makasusumpong tayo. Amen? At yun ay tungkol sa Holy Spirit. Anong ginawa natin, mga lingkod ng Diyos? Para maging convincing lang yung ating paghikayat sa mga kapatid sa pagbibigay. Ginagamit natin yung mga talata na yun, no? Pinapertain natin sa mga bagay na material, pero hindi pala yun para doon. Amen? May mga talata naman po sa Biblia na pwede natin gamitin, no? Sa paghahamon sa pagbibigay. Kaya kung ano talaga yung konteksto ng talata, ano salita ng Panginoon, doon natin siya gagamitin. Amen? Yun yung sinasabing rightly dividing the word of truth. Kaya nga susunod na ating ng tapat na pagtuturo ng katotohanan, laging in accordance to the scriptures. Yung ating mga aral, yung ating mga sinasabi, hindi tayo kumukuha sa mga prinsipyo ng mundo, kundi laging nasa mga salita ng Panginoon. Alam niyo po, naniniwala po ako na pagka tayo po ay nagtapat sa pagtuturo ng katotohanan, ang Diyos po ay magtatapat din po sa atin. Magpapadala din po siya ng mga taong handang tumulong sa atin na hindi natin sila binobola. Amen? Ang Diyos po ang maglalagay ng pasanin sa kanila. Basta pagtapatan po natin yung ating pagtuturo ng katotohanan, ang Diyos magtatapat sa atin. Magbibigay siya ng mga taong tutulong sa atin. Magtatapat din sila sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. So hindi na natin sila kailangan pang gamitan ng mga daya ng mga salita. Amen? Kaya yun po yung aking pong nais pong ibahagi sa inyo. Amen? So wala na po tayong time. Pipray na po tayo. So kung meron man po tayong pinag-usapan, a worker approved unto God. Ano po yung a worker approved unto God? Masikap. Amen? Walang kinakahiya, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Kaya pag tayo naman po ay naging tapat sa bagay na yan, sikap tayo at pinagbuti po natin yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Isa yung bagay na gustong-gusto natin marinig lahat. Isang araw marinig natin yung sabihin ng Panginoon, "Well done, thy good and faithful servant." Amen? Pumasok ka dito sa kapahingahan. Yun lang naman talaga yung ating pong goal. Bakit natin pagsisikapan na pagtapatan yung ating pong mga tungkulin sa Panginoon. Yung makasama natin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya samahan po tayo lahat ng Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Nawa po ang bawat isa po sa atin ay napagpala ng mga salitaan ng Diyos. Amen? A worker approved unto God. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin at patuloy po natin ipanalangin ng bawat isa.
Tayo po'y pumikit. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala na amin pong natanggap. Pagpapala ng mga salita po ninyo. Salamat o Diyos, dalangin po namin tulad ng aming pinag-aralan. Tulungan niyo po kami bilang mga kamanggagawa na maging approved sa inyo pong harapan. Maging masikap po kami sa mga bagay ng Diyos, hindi sa mga bagay ng mundo. Makitaan po kami, Lord God, ng pagiging laan palagi, O Diyos, na gumawa para sa inyo, sa inyong kaarian, sa ikauusad ng inyong pong gawain. Panginoon, patawarin niyo po kami. May maraming pagkakataon, O Diyos, na naibabaling po namin yung aming pagsisikap sa maraming bagay. At naliles na lang sa mga bagay na para sa iyo. Kung minsan, nalilimutan pa po namin. Tawarin niyo po kami, O Diyos. Lord, ibalik mo kami sa tamang kaisipan. Magsikap po kami sa mga bagay ng Diyos. Huwag po kaming mahiya, Panginoon. Haharap kami, O Diyos, sa presensya mo, sa harap ng mga tao na walang ikinakahiya. Walang anumang bagay na itinatago. Walang anumang masamang motibo sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, na lubos po namin maisuko yung mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, na patnubayan niyo po ang bawat mga lingkod niyo, bawat mga kapatid po namin, O Diyos. Maging proud po kami sa aming pananampalataya. Maging proud po kami na kami po, O Diyos, ay mga pinaging banal at lumalakad sa biyaya mo, Panginoon, sa katwiran, kabanalan. Tulungan niyo po kami na makapagturo po kami ng tapat ng mga katotohanan na sinasabi na yung mga salita. Huwag po namin gamitin ang mga salita ng Diyos para sa sarili po namin kapakinabangan o masasamang hangarin. Tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng tamang puso, O Diyos, at kung ano man yung mga amin pong ibinabahagi sa mga kapwa ko mga lingkod ng Diyos, ay at pakatiyakin po namin, O Diyos, palagi na kami po ay nasa gabay ng banal na Espiritu at pinapatnubayan ng iyong mga salita. Hindi po yung sarili naming pagpapaliwanag, hindi po yung prinsipyo ng mundo, o hindi po yung kwento ng aming pong mga patotoo. Tama yung magpatotoo, pero kung higit na nakapagsasabi kami ng mga bagay patungkol sa aming sarili, ng higit sa mga salita ng katotohanan, Lord, patawarin niyo po kami. Laging magpumapaw ang mga salita ng katotohanan sa bawat iglesia, O Diyos. Salamat po, pagpalain niyo po ang umagang ito, pagpalain niyo po ang mga lingkod ng Diyos, pagpalain niyo po ang aming pong punong tagapanguna, Pastor Joseph Masaredo, lahat ng mga district supervisors, lahat ng Door of Faith churches, Panginoon, mga pastors, workers, Lord God, mga members ng church, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, O Diyos. Salamat po sa maghapong ito, ingatan niyo po kami at ikaw lang maitaas ang aming buhay. Purihin po kayo, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at sumagana po ang biyaya ng Diyos sa atin sa maghapon. Praise the Lord.